Tunay na kabayanihan at walang katumbas na katapangan. Ipinamalas ng mga Cebuano nating kababayan dyan po sa Liloan. Lakas loob na sinuong ang Bagyong Tino, makapagligtas lang ng buhay ng mga nangangailangan. Kilalanin natin at parangalan ang tinaguriang mga bayani ng Bagyo. Tatlong pangalan naging bayani sa bayan ng Liloan sa Cebu. Dahil sa delubyong dala ni Bagyong Tino, ang kwento ng kanilang kagitingan, paano nga ba nagsimula? Sa kauna-unahang pagkakataon, ginulantang ng mga videong ito na kumalat online ang buong Pilipinas. Kuha ang mga ito noong ika-4 ng Nobyembre habang kasagsagan ng Bagyong Tino sa Cebu. Ang mga tao nag-akyatan na sa kani-kanilang bubong dahil ang baha umabot na lagpas unang palapag ng mga bahay. Daan-daan ding mga sasakyan na animoy mga laruan ang inanod ng rumaragasang tubig ulan. Ang bayan ng Liloan ang isa sa pinakamatinding na wash out ng malalang flash flood. Hindi ito inasahan ng mga kababayan nating Cebuano. Umakyat na sa lagpas 30 ang bilang ng nasawi at marami pa rin ang nawawala. Habang milyon-milyong halaga ng ari-arian ang nasira at natangay ng agos ng tubig ulan. Sa gitna ng bawat delubyo, kadalasan ay mayroon tayong mga umuusbong na mga may pusong bayani. At dito sa Cebu ay may mga nakilala kaming mga nagsugal ng kanilang sariling mga buhay para makasalba ng iba. Ang araw na ito ay petsa na hindi inakala ng 15 anyos na binatilyong si J-Boy na siya pala ay magiging bayani sa kanilang bayan. Bunso si J-Boy sa 5 magkakapatid na mula sa Barangay Hubay, Liloan. Ang pareho niyang magulang nagseserbisyo publiko. Street sweeper si Nanay Alma, si Tatay Jonathan naman empleyado sa munisipyo. At alam nyo ba kung ano ang gusto niya sa kanyang paglaki? Pulis. Siya ang batang lumusong sa baha, hindi para tumakas at umiwas, kundi para magligtas. Nag-start ko kay 8 or 9 ba ito niya? Nahuman ko mga 6 or 7. Pahuway rin ka-idiot dito niya. Kung nanasay manggawas sa balik rin. Kutob, hantod na hubas ang tubig, ato na ko niundang. Pag sakay nagmotor, nidagan ko pa ng ubos niya. Niadto ko, nitabang ko sa mga tao. Ang mga tao dito, ang uban, nagpalutaw-lutaw. Nanabta na mo, kanang kusog-kusog pang sog niya. Among ipasakay. Nung nauna to, kanang paligtas sila kay luoy kay sila dito, kaimtang uban, walay kaon. Sa kagustuhan ni Lorraine, ate ni J-Boy, na maging ligtas silang magkakapatid noong Bagyong Tino, pinalipat niya ang mga kapatid sa mismo niyang tahanan. Sabi ko nga, dito na lang kayo sa amin kasi hindi naman gaano, kasi concrete siya eh. Pero hindi lubos akalain ni Lorraine, mas magiging mapanganib pala ang kanyang lugar. Sa kasagsagan ng bagyo na umabot sa bubong yung tubig. Sa tindi ng ulan, lumubog ang bahay ni Lorraine. Ni-rescue sila kasama si J-Boy at dito na rin nagsimula ang kwento ng kabayanihan ng kanyang kapatid na si J-Boy. Pauwi na kami, si Iboy nagpaiwan para tumulong doon sa Villalara na part. Hindi namin alam na na-recognize siya, ganon. Agad-agad, naging hero na. We're so thankful kasi kanang nasa talagang bukal sa loob niya na tumulong doon. Hindi naman namin sinabi na tumulong ka doon. Talagang sa kanya talaga ba? Mula alas 8 ng umaga hanggang hapon, walang ginawa si J-Boy kundi magsagip ng mga tao na natrap sa ibabaw ng mga bubong. Gamit ang maliit na bangka at salbabida, si J-Boy ang pinakabata sa hanay ng mga rumesponde sa Ground Zero. Ang ama ni J-Boy tiwala sa kakayahan ng bunso. Surfer daw kasi ang binatilyo at hilig ay paglangoy at pakikipaglaro sa mga alon. Pero hindi niya inakala na ibang level na kabayanihan ang ginawa ng kanyang anak. Maayos siyang pagkabata.
Ako believe kay ko ni Iboy sa Ginoo sir kay kuan ining usasad kanang digit siya hinanaw gid usay mga trabaho mo tabang gid siya mahal gid na sir. Suma total, nasa mahigit 50 tao ang nasagip. Kuan, nalipay rin ko. Kuan, ako ka-expect nga sportas la pag-ayon ako niya. Kuan, ganang hero. Dahil sa ipinamalas na katapangan, marami ring mga meme at AI na naglalarawan ng kanyang ginawa ang lumabas sa social media. Puno rin ng pasasalamat ang mga taong may malaking utang na loob kay J-Boy. Tulad ni J-Boy, isang pangalan rin ang sumusunod sa kanyang kasikatan bilang bagong bayani ng Bagyong Tino. Siya si Joshua Sandal, 24 na taong gulang at miyembro ng Safeguard Mabolo Response Team sa Liloan. Kwento ni Joshua, mabilis ang mga nangyari noon. Kung pwedeng araw masagip niya ang lahat, ginawa na niya. Hindi po talaga namin nakalain na lalaki yung tubig ng ganon. Sobrang bilis ng pangyayari. Pagising ko, nagsimula na yung baha. Saka inisip ko isalba yung mga gamit namin. Tapos hindi na talaga kinaya. Pagtingin ko sa bintana, may mga tao na doon sa bubong. Sinabihan ko sila na tumawid na lang kayo dito. Sinabihan ko sila mama na tatawid ako, lalangoy. Pinigilan nila ako. Tapos nakita ko na nanginginig na sila sa lamig. So, nagdesisyon na lang talaga ako na lumangoy. Sa viral video na ito, kitang-kita kung gaano kalakas ang loob ni Joshua. Sinuong ang malakas na agos ng tubig baha habang lumalambitin sa lubid na nakatali. 12 tao ang kanyang nasagip, kabilang ang 8-month-old baby na nasa ibabaw ng bubong. Masarap sa pakiramdam na may bumabati sa iyo, may tumatawag yung idol. Hindi mo ma-explain yung saya kasi dati yung tawag nila sa akin barumbado. Ngayon idol na. Isa ring bayani na maituturing ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ama na si Ace Aguirre sa kanyang pamilya at kapitbahay. Si Ace ang ama ng batang babae na ito na nag-viral din ang video habang nasa taas ng poste ng kanilang bakod dahil sa taas ng baha. I have a parent. Kwento ni Ace, hindi niya inakala na mangyayari sa kanyang pamilya ang mga eksena na sa pelikula niya napapanood. So Ace, anong nangyari nung araw na yon? Between around 5:30 to 6 a.m. AM? Yeah. So I was hindi normal sa akin na gumising that early and to eat breakfast. And then it so happened that after 2 spoons of my food, biglang may mud sa floor. And then I called my wife. I told her na, Mami, may baha. When I opened the door, rumaragasa na talaga yung baha. Okay. So we panicked and we woke up our kids. No, so yung nagising sila. But when we opened the door, hindi na siya mabukas. Ay! Because Yung mga bata nasa loob? nasa loob. Wife ko lumakas yung loob and she ran to the front door and pinush niya at saka pinul and then thank God na open. When the door was open, yung tubig hanggang around chest area na. Kami naman ng anak ko, na my 13-year-old daughter, yung finger niya na stuck sa gate. So I cannot open it kasi the current is papunta doon. So I had to move to the other side just to push the gate para ma-open. And yung nag-viral na video, yung anak ko nasa tuktok na ng pillar ng gate namin kasi she instinctively went up just para hindi lang malunod. And the water was really like lagpas ulo na siya. Oo. Yeah, so we were arguing na you should jump kasi if you don't jump, you will die there. So she was scared but luckily, by God's grace, tumalon siya and I was just hoping na sa akin siya mapunta kasi if she will go somewhere else, I have to follow her and we could have, been dead now. So all the children were safe? They were safe. Hindi rin malilimutan ng kanyang asawang si April ang tila milagrong nangyayari sa kanilang pamilya. Nagkahiwa-hiwalay daw sila sa kasagsagan ng bagyo. Yun pala mayroong misyon ang langit sa kanyang asawa. Ito ay ang magsalba ng buhay ng iba. I saw my husband standing on a roof. Tapos parang sinisengisan niya na ako na, akyat ka na, akyat ka na. Then I felt relieved, but I had no idea na
That was after he helped save a family. Saksi rin si Ace sa dagok na nangyari sa mag-asawang ito na kanilang kapitbahay. Sa video, makikita ang isang lalaki na pilit isinasalba ang kanyang misis. Si Ace noon ay kasalukuyang nagliligtas ng isang pamilya na natrap din sa kanilang bahay. Mga kapitbahay namin, sumisigaw na sila na may tao na trap sa loob. It was a family of 4, one of our neighbors. Yung ginawa namin, ako personally ay nakakita ko sa bubong ng wood just to damage the roof para makalabas na. Kasi yung water that time nandito na. Tapos yung roof nandito na sa ulo nila. Nung napunit yung yero, I had to really, open it so that they can get out. So yung tatlo, yung first ko nakuha is the 16-year-old daughter, tapos yung 14-year-old daughter, and then the dad. But unfortunately, yung nanay pala niya na-trap sa kitchen. But it's a color roof. This subdivision is built really good. Yung roof talaga is very hard to open, and kasi nakasagad na talaga siya sa firewall to the other house. So walang portion na pwede namin gawing leverage ba. So unfortunately, I think we opened it around 10 minutes. Wala na. Wala na. So when we got her, wala na talaga. Ay. So that's why in the video, meron yung husband keeps on doing the CPR for because we're in the roof from 6 a.m. to 2 p.m. Ang mga natatanging kwentong ito ng mga matatapang nating kababayan na mas inuna ang pagliligtas ng iba bago ang sarili ay lubos na pinasalamatan at ipinagmamalaki ng gobyerno ng Cebu. Nitong Lunes lang pinarangalan at kinilala sina Joshua at J-Boy bilang mga Cebuano heroes, habang si Ace naman patuloy ang pagbibigay ayuda sa kanyang mga kababayang nasa lanta. Panalangin din ang kanyang hiling sa lahat para sa mga naulila. Sina J-Boy, Joshua at Ace ang mga bagong superheroes ng Liloan. Wala silang mga kapa o superpowers, pero may pusong mapagmahal, matapang at handang maglingkod sa bayan. Isang ama, kapatid at anak. Lahat sila bayani.